Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin si Lord sa ating mga buhay. Sa mga answered prayers, palakpakan din po natin si Lord. Kahit po sa mga problema na pinagdaanan po natin. Kawayan po natin yung ating mga katabi at batiin po natin sila ng Happy Lord's Day. Of course, welcome din po natin yung ating mga kasamahan, kapatiran, na nanonood po sa online, kahit po yung mga nasa team bahay lamang po, at maging yung mga members po natin na nasa ibang bansa, welcome po sa inyo, magkaiba tayo ng timeline. Pero thank you Lord kasi alam namin nanonood kayo, sumasamba kayo, at patuloy kayo sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Meron tayong series na pamagat po ay Fearless. Fearless. Hindi po magkaroon to. Imposible po na maging fearless po tayo, walang kinakatakutan. Kasi talaga namang may kakatakutan tayo. In fact, ang matakot ay healthy din po. Lalo na po kung ang mga takot po na ito ay tama. Nilalayo po tayo nito sa mga tiyak na kapahamakan. Pero posible rin po tayo maging fearless. Mabawasan po ang mga kinakatakutan natin na mga mali. Maling pananaw, maling kaisipan, maling takot. Pinag-aralan natin last Sunday yung fear of the Lord. Pero ngayong umaga na to, we're going to talk about isang unique message about fearless. 1 Samuel chapter 28, basahin po natin to, ready, go. When Saul saw the Philistine army, he was afraid, terror filled his heart. He inquired of the Lord, but the Lord did not answer him by dreams or Urim or prophets. Saul then said to his attendants, find a woman who is a medium. Ibig sabihin po ng medium po, manghuhula. So I may go and inquire of her, and there is one indoor, they said. Next slide po tayo. Samuel said to Saul, why have you disturbed me by bringing me up? I am in great distress, Saul said. The Philistines are fighting against me, and God has departed from me. He no longer answers me either by prophets or by dreams. So I have called on you to tell me what to do. Last slide. Samuel said, why do you consult me now that the Lord has departed from you and become your enemy? The Lord has done what he predicted through me. The Lord has torn the kingdom out of your hands and given it to one of your neighbors, to David. Because you did not obey the Lord or carry out his first wrath against the Amalekites, the Lord has done this to you. Pinagpala po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang kwento po, ganito. Ang unang hari ng Israel, si King Saul. Si King Saul po, ang katangian po ng kanyang pagiging hari is based on charisma. Matangkad na tao, guwapo, at higit sa lahat po, matindi po yung charm sa tao. Kaya lang po, meron isang flow sa kanyang karakter. Kaya, naniniwala po ako, mas maganda po yung karakter over charisma when it comes to leadership. Kasi charisma will persuade people in just a short time, but character will last long talaga. Magtatagal po ito. Hindi na ho siya sumusunod sa ating Panginoon, hindi na siya marunong sumunod at kay Lord. Kaya nangyari po, hindi na rin po siya kinakausap ng Panginoon. At ang isa po sa pinakadelikado po na mangyari sa buhay ng isang Kristiyano, yung hindi na tayo kinakausap ni Lord. Kasi hindi naman tayo nakikinig kay Lord. Now, kung ikaw si Haring Saul, kakabahan ka. Bakit? Pag hindi ka na kinakausap ng Panginoon, ibig sabihin nun, walang gabay ang Panginoon, walang katiyakan kung mananalo siya sa kanyang mga kalaban. In return, pag natalo siya sa kanyang mga kalaban, ng mga Pilisteo, sisisihin siya ngayon ng mga taong bayan. And it will really put a downward spiral po sa kanyang pagiging hari. Kaya po, this caused distress and great terror sa buhay po ni Haring Saul. Isang dahilan kung bakit natatakot po tayo sa kinabukasan. Isang dahilan kung bakit kinakatakutan po natin yung dala ng araw ng bukas. Kasi hindi po natin alam kung anong dala na ito para sa atin. Wala tayong katiyakan. At ang isang pong dahilan kung bakit tayo natatakot sa araw ng bukas, kapag lumalayo po tayo kay Lord, lalo po tayo kakabahan. Bakit? Hawak po ng Diyos ang araw ng bukas. In return, ang ginawa po ni Saul, imbis na magpakumbaba, humingi ng tawad, lumapit kay Lord in repentance, naghanap siya ngayon ng manghuhula. Naghanap siya ngayon ng medium, fortune teller, para kausapin ang propetang Samuel na namatay na, balikan po ang espiritu niya, kausapin, at hoping na bigyan siya ng gabay kung tutuloy pa sila sa labanan at may katiyakan ba na mananalo sila sa laban na ito. During that time, ang hari palagi may kadikit na pastor.
Kasi po, every leadership, hindi lamang po ito political, there must be a spiritual counterpart. Now, ang problema po, dahil po sa pagsuway, mukhang hindi na po siya sinasamahan ng ating Diyos. Kaya nangyari po, isang gabi, nag-disguise po itong si Hari Saul, naghanap po ng medium o manghuhula. Pero dahil evil forces po yung nilapitan niya, na-detect po ng manghuhulang ito, nang kausap niya si Hari Saul. Sabi niya, why did you trick me? Di ba't ikaw nagpapatay sa mga manghuhulang dito? Bakit nilalapitan mo na kami? Sabi na, may kailangan ako. Kailangan ko kausapin ng Panginoon through Prophet Samuel para matiyak ko kung tutuloy kami sa laban at mananalo ba kami. Mukhang nagkukompromiso siya, no? Gusto niya kausapin ng Lord, pero sa paraan na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Nagulat po siya kasi pinahintulutan talaga ng Panginoon na bumalik yung spirito ni Propeta Samuel. Pero hindi po victory ang dala niya, kundi bad news, sabi niya. Sinasabi ko sa iyo, masisira ang iyong pamilya, masisira ang iyong kaharian, at ibibigay ng Panginoon ang kaharian ito kay David na kinainggitan mo at plano mong patayin. And in return, mamamatay ka. It was actually the last night ni Hari Saul kasi kinabukasan po, nakipaglaban po siya sa mga Pilisteo, natamaan po siya ng pana. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang isip, maybe because of depression, shame, o kahihiyan, nag-suicide po si Hari Saul, nagpakamatay po siya at namatay po lahat ng kanyang mga anak. 1 Samuel chapter 31 verse 4 says, Then the archers overtook Saul and wounded him badly. He groaned to his armor-bearer. Nakiusap po siya sa tagapagdala ng kanyang sandata. Sabi niya, patayin mo na ako. But his armor-bearer was afraid to do so. So Saul took his own sword and fell upon the point of the blade, and it pierced him through. Mga kapatid, no? What a sad way to end a life. Nakakalungkot po dahil ang takot, it will make us do crazy things, foolish things, na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayong umaga na ito, pag-uusapan natin yung topic, how to faith and not to fear our future. Isa ko sa matinding takot na meron po ang tao, hindi mo alam kung anong dala ng kinabukasan. At kaya ko tayo mas natatakot kapag lumalayo at wala ko tayo sa ating Panginoon. Ano po ang lesson na pwede natin matutunan sa kwento ni Hari Saul? Na meron pong dalawang uri ng paraan para harapin ang kinabukasan. The Saul way. Ano po ba yung paraan ni Saul? Ang unang paraan ni Saul is knowing the future through superstition. Pagkonsulta, pagsangguni po sa mga manghuhula, magkukulang, albularyo, faith healer. Ang tawag ho niya sa Bible, superstition. Sa Tagalog, pamahigit. Saul tried to know the future which way he can. Which po. Hindi po mali yung spelling niya. Which way. Bakit? Ginamit po niya yung magkukulang. Sabi niya, di mo ako kinakausap, Lord. Kakausap ako ng iba. Mga spirito nga lang. Pero isang paraan ng pagharap ng kinabukasan is the David way. Using the supernatural faith, knowing the future through God's Word and His promises. Mga kapatid, sa Biblia, mas madami pang sinabi ang Panginoon ng mga pangako patungkol sa kinabukasan kaysa sa iyong pangkasalukuyan. Alam mo ba ang good news? The rest of your life is on the future, not on your past. Kaya hindi ba marapat ngayong umaga na to, pakinggan talaga natin kung anong gustong sabihin ni Lord na mga pangako niya para sa iyong kinabukasan para hindi po tayo kabahan. But anyway, balik tayo kay Hari Saul. Malinaw naman po yung batas ng Biblia. Leviticus 19:13, sabi dito, do not turn to mediums. Pag sinabing mediums, mangkukulang, manghuhula, fortune teller, palm reader, tarot reader, astrology, yung pagbasa sa horoscope. Huwag kang lalapit doon or sa mga necromancers. Alam niyo, may mga pamilya, sinasamba nila yung kanilang mga ninuno. Dinadalanginan, hinihingan ng payo. Alam niyo po yung salitang bulong? Na pag pinamatay, ibulong mo yung prayer request mo sa patay, ibubulong niya ito sa Panginoon. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Lalo-lalo na kung yung namatay, hindi naman mapupuntang langit, mapupuntang impyerno. Paano niya ibubulong kay Lord yun? Tama po.
So, the necromancers, do not seek them out, and so make yourselves unclean by them. I am the Lord your God. Mga kapatid, just in case po, may nilapitan kayong albularyo, faith healer, magkukulang, may po tayo ng tawad kay Lord. Bakit? Nakikipaglaro tayo sa demonyo. Sunod na verse, Leviticus 20 verse 6, if a person turns to medium and necromancer, whoring after them, in other words, playfully tempting them, nilalaro mo, parang wala-wala lang ito, nag-spirit of the glass ka na parang Ouija board, parang wala lang ito, sabi ni Lord, I will set my face against that person, and I will cut him off among his people. May matinding consequence pag lumapit ka other than the Lord. Pastor, gumaling siya. Gumaling nga siya, pero nagdala siya ng bagong sumpa sa buhay mo. Kasi hindi gagamitin ng Diyos ang mga albularyo. Kasi hindi mo ganun paraan ang Panginoon pag nagpagaling. Hindi mo ganun ang Panginoon. Hindi mo siya nasa-shortcut ng healing. At kung minsan po yung sickness, may purpose po yun sa buhay mo natin. Deuteronomy 18:9-14, could you please help me read? Sabi dito, when you come into the land that the Lord your God is giving you, in other words, pag pinagpahalan na kayo, pag naka-abroad kayo, pag nagkaroon na kayo ng bahay, may nakasal, lumuha na kayo mga matitindin, malalaking tao, huwag niyong gagayahin yung pinaniniwalaan nila. Huwag kayong matutokso na sundin yung mga utos nila. Halimbawa po, yung bahay mo mukhang mali po yung pwesto ng salamin ng bintana. Ayusin mo kasi malas mo yan. Feng shui mo yan. Huwag mong gagawin yan. Bakit? Sa Diyos ka lang magtiwala. Sabi dito, you shall not learn to follow the abominable practices of those nations. Anyone who practice divination or tells fortune or interprets omen. Yung mga malas, swerte, malas, swerte. Alam niyo bakit nagkakatotoo yun? May naniniwala. At pag may naniniwala, sinasakyan po ng kaaway. Ano po dapat natin gawin? Next slide tayo. Or a sorcerer, or a charmer, or a medium, or a necromancer who inquires of the dead, for whoever does these things, ano daw po mangyari? Is an abomination to the Lord, and because of these abominations that the Lord your God is driving them out before you, you shall be blameless before the Lord your God. May takot na po tayo. Huwag na po tayong magdagdag ng panibagong takot. Kaya nga po, fearless. Bawasan mo yung takot mo. Magkaroon ka lang ng tamang takot. Ano nga ulit yung takot na yun? Fear of the Lord. At ang ibig sabihin ng fear of the Lord, respeto sa Diyos. Pagkamangha sa Panginoon. Wala kang mabuting tala ang patiniwala sa pamahiin o hula-hula. Naalala ko po may kwento. Just to light things up na. May isang palaka. Lumapit sa manghuhula. Sino po dito nakakita na ng palaka? Takot sa palaka. May isang palaka lumapit sa manghuhula. At ang sabi po ng palaka na to, manghuhula, hulaan mo ngayong kapalaran ko. Ang sabi po ng manghuhula, kwento lang po ito mga kapatid. May makakatagpo kang magandang dalaga. Oh, in fact, ang dalagang ito ay sa unang pagkikita niyo, tititigan ka talaga ng malapitan at hindi na mawawala yung mata niya para sa iyo. Sabi ng palaka, wow, saan ko siya mamimit? Sa disco? Sa bar? Hindi, sa biology class. Biology class. Hahatiin yan siya ng palaka, kaya nakatutok talaga siya. Hindi ho makapagdudulot na magandang pagpapala ang paglapit po sa maling katuruan other than the Lord. Ano pong takeaway truth natin dito? If you quit listening to God, He may stop speaking to you. Pag ayaw mo na makinig sa Kanya, kapatid, hindi ka na nakakausapin. Naalala na may kaibigan ka, mahilig siya magpayo sa iyo, hindi ka nakikinig. Anong ginagawa niya? Hindi ka na niya pinapayuhan. At ang pinaka-nakakatakot, pag hindi ka na kinakausap ng Diyos. Just like so. Number 2, just because you can reach God, it doesn't mean God can reach you. Wow, what a good news. Pwede naman sana nagpakumbaba lang si Haring Saul. Hindi, nagmataas siya eh. Alam niyo, ang pride nagdadala sa pagkatakot. Pag ma-pride mo tayo, pride means, mas alam ko Lord kaysa ikaw. Kaya gagawin mo yung gusto ko. Pero sabi ng Panginoon, alisin yung pride. Kasi yung pride nagdadala ng kabalisahan yan. Takot sa buhay.
So sabi ng Panginoon, kaya kitang abutin kung magpapakumbaba ka at lalapit ka sa akin. Hindi! Ang ginawa po ni Haring Saul, imbis na lumapit sa Diyos, gumawa ng sarili ng paraan dahil sa pride. Number 2, you can profess Christ but not possess Christ. Pwede mong bukang bibig si Jesus, pero wala kang Jesus talaga sa puso. Pwede ba yun? Ay, maraming taong ganon, di ba? Minsan nga po ginagamit na pong mura, pati ang Diyos Diyos ko po. Matumbang, Diyos ko po. Pero hindi ibig sabihin nun, nananahan sa iyo ang ating Panginoon. Kagaya ni Haring Saul. Number 4, obedience brings unlimited blessing. Tingnan mo si David. Sumunod, nagpakumbaba, nagpasako, pinagpala ng Diyos. Sino po dito gusto pagpalain ng Panginoon? Sumunod po tayo. Alam niyo ba mga kapatid, pareho na pong mahirap yung hindi susunod at susunod. Doon ka na ho sa sumunod, pero may pagpapala. Amen? Pareho na pong mahirap yan. At ang pinakamahirap na pagsunod, yung hindi mo gustong sundin. Pero, may dalang pagpapala yan. Pag-5, when God lives, the enemy comes in. Tandaan niyo po ito. Pag hindi ka na kinakausap ng Diyos, hindi ka nakikinig kay Lord, iiwanan ka ni Lord, papasok ang kaaway. Parang sugod bahay yan. Pasok. Pasok demonyo, spirito, kaguluhan, pag-aaway-away, karamdaman. Hindi ka na protected ni Lord Kung titignan po natin si Haring Saul, siya yung unang hari. Ang una, special yan Pero yung una, pasaway. Kaya nangyari po, iniwan siya ni Lord. Huwag daw ang mangyari po yan sa atin. Number 6, rebellion, pride, and lack of submission to authority is like the sin of witchcraft and sorcery. Kapatid, yung pagiging disrespectful po sa magulang, pagiging disrespectful po sa authority, witchcraft and sorcery yan. Pag hindi mo tayo marunong magpasakop, of course, dapat po nagpapasakop tayo pag tama po yung inuutos po. Pero ibig ko lang sabihin po, kapag meron po tayong sign of rebellion, it will eventually lead to fear and looking for someone or something na mapagkakatiwalaan mo na mali at hindi si Lord. Makikita mo sarili mo, gumagawa ka ng sarili mo diskarte at mawawalan ka na ng kumpiyansa kay Lord ngayon. Mananalig ka na ngayon sa mga anting-anting. May mga pinapahid ka na, tinatali, ilulunok, paggabi, nagiging darang na ka. Huwag naman maging Number 7, you can drink from the cup of the Lord and at the same time eat at the table of demons. Hindi ka pwedeng uminom ng cup sa handaan ng Diyos, but at the same time nakatambay ka sa lamesa ng kaaway. Hindi mo pwede yun. Ganun ang ginawa ni Haring Saul. Minsan gusto kay Lord, minsan ayaw na kay Lord. Mga kapatid, kung meron isang bagay na natutunan ko as a Christian, being a Christian is 24/7. Hindi pwede pong mabait ka pag linggo. Pagdating po sa Lunes, bahala ka na sa buhay mo. Hindi pwede pag linggo, suko mo yung kay Lord yung buhay mo. Pagdating sa Lunes, suko mo kay Satan yung buhay mo. Hindi po pwede yun. No one can serve two masters. Amen ba, mga kapatid? Number 8, the blessing of God is greater than the curse of sin and the enemy. That's a good news. Dahil ang pagpapala ng Panginoon at ang kabutihan ng Diyos mas makapangyarihan kaysa sa sumpa ng kasalanan at sumpa ng kaaway. Pwede bang mabago ang buhay at ang ending ni Haring Saul? Pwede kung nagsisi siya. Kung nagpakumbaba siya. Yung ending mo ngayon, hindi kailangan mauwi sa mali. Ang kailangan mo lang gawin, bumalik kay Lord, magtiwala sa Diyos, at alam mo kung paano bumalik kay Lord. Huwag mong hayaan na mauwi mo tayo sa Saul way. Gusto natin mauwi tayo kay David's way. Naintindihan ba natin yan, mga kapatid? Number 9, the power of Satan has been broken over your life, over your family, and over every situation by the blood of Jesus. Dahil sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang ating kasalanan, pinatawad niya tayo, niligtas niya tayo, pero hindi lamang niya, sinira niya ang mga gawa ng dyablo sa buhay mo. Therefore, huwag ka nang babalik sa mga lugar kung saan hinango ka ni Lord papalabas doon. Huwag mo nang gagawin
ang mga bagay na naging dahilan kaya napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sinira na nga ni Lord yun. Huwag ka nang magtatayo ng dambana o altar ng kasalanan sa iyong buhay. Number 10. You never know when you disobeyed God for the last time. God can't be mocked. In other words, huwag kang maglalaro sa kasalanan. Huwag mo sasabihin, last time na to. Kaya ko to. Nangyari na to. Saka pastor, nung ginawa ko to, walang nangyari masama. Alam niyo, yung principle ng cause and effect, totoo eh. Hindi pwedeng walang nangyari. Meron at merong mangyayari. Meron at merong mangyayari. Nakita niyo po yung earthquake? Yung small movement po sa ilalim, nagkukos po ng earthquake sa taas. Maliit lang po bato na natanggal yun. Pero yayanigin niya yung nasa taas. So hindi pwede pong walang cause o walang effect yung cause na gagawin po natin. Number 11. I like this. Saul wanted the direction of God, but he didn't want the relationship of God. Kapatid, hindi pwede po, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpipray, pero gusto mo pagpalain ka ni Lord. Hindi ka dumadalo sa Sunday service. Hindi ka nakikinig sa salita ng Panginoon. Tapos gusto natin, gabayan tayo ng Diyos. Hindi pwede po yun. Amen? Number 12, last. Jesus went through the dark to help us get out of the dark, so we must trust Him, obey, and surrender to Him. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Huwag ka nang babalik sa kadiliman kung hinako ka na ng Diyos mula sa kadiliman. John 8:12 says, Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ang isang ebidensya na ikaw ay totoong Kristiyano ay kinakantsawan ka nila sa paggawa ng tama. Pag walang nakakantsaw sa iyo, ibig sabihin na wala silang nakikita ang pagbabago sa buhay mo. Pag walang na-offend sa paggawa mo ng tama, ibig sabihin nun, hindi matindi ang dating ng pagbabago ng buhay natin. Amen? Okay lang sa witch, nakausapin siya ni Saul. Bakit? Ang spiritong masama ay nag-a-agree sa masamang spirito. Kaya napansin niyo po, pag nandun ka sa inuman, nag-a-agree kayo. Pareho yung spirito niyo. Right? Pero pag nandun kayo sa spirito ng katotohanan, ng paggawa ng mabuti, nag-a-agree din kayo. Pero hindi mag-a-agree sa'yo yung gagawa ng masama. Amen? Ano mangyayari sa kanya? Mahihiya siya, mau-offend siya, at masasaktan siya. Ganun talaga eh. Kasi bawat spirito nag-agree yan. Now, how come nag-agree ang witch kay Saul? Kasi sa loob ni Saul, may kasamaan na. Mag-iingat po tayo. Because sometimes, i-relate mo natin ito sa ating sitwasyon. Sa gugustuhan mo natin matiyak na meron tayong kakainin bukas sa susunod na panahon para makapagtrabaho, makapagdegosyo, magawa ito at masecure yung family natin. Baka mamaya, hindi na si Lord ang nilalapitan natin. Papadayo na tayo sa Kanya. At siya po yung matindi na magdadala sa iyo ng takot sa buhay. Amen? 1 Chronicles 10 verse 13, sino matutal po ito sa Kronika, sabi, Saul died not because nag-commit siya ng suicide. Hindi. Saul died because he was unfaithful to the Lord. Kapatid, ang pagiging hindi matapat, hindi yan nangyayari isang beses o overnight. Madalas nangyayari yan sa konting pagiging unfaithful. Right? Hindi yan nangyayari na biglaan, gradual yan minsan eh. Hindi ka tapat sa ganito, hindi ka honest sa ganyan, hindi ka honest sa asawa mo. Eventually mo, you will become unfaithful. At ganun din kay Lord. Sabi niya dito, He did not keep the word of the Lord and even consulted a medium for guidance. Kapatid, ang isang paraan para masubok ang ating katapatan, paano mo natin ito pinakikinggan at isinasapuso sa buhay? Kapatid, maraming tao magpapayo sa iyo na sobrang galing, talino at diskarte. Pero kapatid, walang dadaig dito kasi salita mismo ito ng Diyos. At hindi ka mapapahamak dito. Palakpakan po natin si Lord sa ating buhay. Hindi ka mapapahamak. Kahit pa po sabihin mo, Pastor, parang walang bisa, hindi nangyayari.
magantay ka. Kasi kung minsan po, yung timing ni Lord, hindi timing mo. Basta isang bagay po ang tiyak ko. Pag tama ginawa mo, it will just a matter of time na may lalabas na tama. Pag mali naman ang ginawa mo, maaaring may mabuting lalabas na konti, pero ang dulo nun, palaging mali pa rin. Amen? Revelations 21 verse 8 says, the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts. In other words, those who consult mediums, fortune tellers, nagbabasa ng horoscope, ibubulin sa impyerno. Ano po yung sabihin ng pastor? Mukhang hindi siya totoong Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano, isa lang ang Diyos. Isa lang ang sinasalita. Pastor, pag nagsalita ka, parang wala kang kinakatakutan. Marami din po. Kaya alam ko, mas takot ako sa Diyos. At yung takot ko sa Diyos, ang nagpapakalma sa akin at nagsasabi, hindi mo kailangang katakutan ng mga yan. Hawak ko yan, kontrolado ko yan, at kaya kong ayusin yan. You see, when you choose the right fear, you will remove the wrong fear in your life. Amen? Pag may tama kang takot, fear of the Lord. Alam mo si David, the David way, ang ganda eh. At sinulat mo nito sa isang talata lang sa Biblia, Psalms 23. Ano sabi niya? The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Natatawa ko kasi, sinasabi niya to, wala pa naman yung blessing. Pero kliname na niya, sabi niya, hawak ako ng aking ama, hindi ako magkukulang. That's an assurance for the future. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. And then sumunod doon, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflow. Surely goodness, mercy, and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the Lord forever. Kapatid, itong Psalms 23 is a declaration of confidence for the future. Alam niyo ba mga kapatid? Para isang kinabukasan maging tiyak at sigurado, kailangan po may anim. Ano yung una? Dapat may provision, may peace, may protection, may providence, may presence, saka may promise of eternity. Provision, peace, protection, providence, presence, promise of heaven, or eternity. Mapapanatag lang ako na secure yung kinabukasan ng pamilya ko pag may providence, may peace, may protection, may provision, may presence, at may promise of heaven. Lahat po ng anim na yan, nandito ko sa Psalms 23. Lahat po ng anim na yan, wala sa labas na kay Lord. And no wonder, the David's way of facing the future is trusting on God's word and His promises. Meron pa akong tanong sa inyo, may pinangahawakan ka bang pangako ni Lord na ano man na mangyari, hindi ka bibitaw doon? Talagang sinasabi ko, Panginoon, alam ko magkakatotoo ito someday sa buhay ko. Introduction pa lang po yun. May apat na katotohanan pagtungkol sa iyong kinabukasan na dapat mong malaman. You know what? Kaya tayo natatakot dahil wala tayong alam. Nadadagdagan ang takot natin because of ignorance. Amen? In a relationship, kung minsan hindi lahat sinasabi. Pero kailangan mo magtiwala because trust is the glue to every relationship. At ganun din kay Lord, kailangan mo magtiwala, hindi man niya sabihin lahat, pero kailangan mong malaman ang katotohanan patungkol sa iyong kinabukasan. Number one, God knows everything that will happen in the future. Wow! It's very comforting to know, hindi ako dapat matakot, dapat yung bawasan yung mga takot ko. Bakit? Alam kasi ni Lord lahat ng mangyayari sa aking kinabukasan. Nung bata pa tayo, naalala niyo po, pag may parade, pinapalabas po tayo. Parang ngayon, hindi na uso na. Sa mga probinsya talaga, may parade eh. Labas kami parade. No. Kung minsan po, pag nanonood tayo ng parade, ang nakikita at naabutan lang natin yung unahan o yung gitna. O di kaya naman po yung hulihan. Ay, sayang. Pero alam nyo, kung mayaman ka, may mataas kang bahay, makikita mo po yung una at dulo ng parade. Pero kung may helicopter ka, mas matindi. Nakita mo kung paano nagsimula yung parade at alam mo rin paano ito matatapos. God's
God's perspective. Kung minsan po kaya tayo natatakot sa buhay kasi ang nakikita mo lang yung una at yung gitna. At hindi mo alam yung dulo. Pero sa mata ng Panginoon, nasa taas siya sa ating mga buhay, kitang-kita niya yung pasimula ng buhay mo, yung kalagitnaan ng buhay mo, at kung paano mo ito matatapos. No, Pastor, alam pala ni Lord, ba't di na lang niya ikwento sa akin kung paano ito magsisimula at matatapos? Kakabahan ka pag ganito niya. Lalo na kung ikukwento niya yung bahagi na magkakaroon ka ng problema, kakabahan ka, maniwala ka sa akin. Kaya kung minsan po mas magandang hindi na lang ikukwento ni Lord, ang malaman mo na lang ay magtitiwala ka sa Kanya. Parang ganito yan. Parang operasyon. Gusto mo ba ikwento paano ka hiliwain? Gusto niyo ba yan? Nga pala, itong blade na to, hinasa ko to, ganitong paghasa niya ito. Ito ihihiwa ko sa iyo. May ilang layers sa skin mo na mahihiwa. Ako po, parang ang gusto, operahan na nyo na lang po ako, please. Pwede po papatulugin nyo na lang ako para pagising ko tapos na operasyon. Kakabahan ka pag gusto mong alamin lahat ng proseso. Ganon si Lord. Amen? Ang tawag ko na sa Bible, omniscience. Alam ni Lord yung past, present, at future mo. Sa katandaan mo. Pagtiwala ka dito sa Diyos na to, mabuti ito. Hindi ka dadalhin sa masama. Palakpakan po natin si Lord sa ating buhay. Yung buhay mo parang pare, ang nakikita mo, pangit, problema. Pero sabi ni Lord, itong anak ko na to, hindi pa niya alam yung dulo. Yung dulo ay pasabog. Sino ang sasabog? Sasabog yung problema, matitira pagpapala. Di ba talaga pagpapala? Lakas ng amen nyo. Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden in God's sight. Everything is uncovered and laid before His eyes. Wow. Walang hidden kay Lord. Pati yung mga taong ipapadala niya sa iyo para i-connect ka, tulungan ka, alam ni Lord yan. Hindi mo lang alam. Kaya yung magpatuloy, napakahalaga para marating mo yung plano ni Lord. Psalms 139 verse 16 says, the days allotted to me had been recorded in your book before any of them ever began. Hindi ka mahumihinga o pinapanganak. Alam na ni Lord yung kwento ng buhay mo. Isn't it wonderful na malaman? Alam na ni Lord. Grabe Lord, ganyan ka detalyado, alam mo? Ang isang tao maditalye, isa lang po ibig sabihin nun, pinapahalagahan niya yung tao na yun. Amen. Parang hindi kayo excited. Number 2, nakatotohanan dapat mong malaman sa iyo kinabukasan. God's plan for your future is good. Everybody say good. Mabuti. Everybody say good. Hey, Lord, good. Pero ba't nangyayari sa akin? Magantay ka. Ang cake, masagwa pag niluluto, binibake. Hindi good. Bad. Magantay kang maluto. Pag naluto na yan, lahat ng asin, flour, mantika, itlog, na pinagsama-sama karanasan sa buhay mo, lalabas yan para sa ikabubuti mo. Pero pag tinigpan mo niyan isa-isa, hindi mo magsasabing cake yan. Tama? Tikman mo yung asin. Ito, pangsahog sa cake. Ito yung cake. Ayun, bahala. Hindi kasi yung cake. Tama po? Di ba illustration natin dito, sinika? Sino nagpapasarap sa luto ng sinika? Yung sahog o yung nagluluto? Yung nagluluto, hindi yung sahog. Kasi yung sahog, pag mali yung pagkakasahog doon, ahanap yun. Pero yung matalinong cook, pag binalansin niya yung sahog ng mapait, mapakla, matamis, lalabas siyang mabuti. In other words, mga kapatid, yung nangyayari sa paligid mo ngayon, sahog lang yan. Pero ang nagluluto ng magandang plano sa buhay mo, ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Diyos na nagmamahal sa atin. Nagutom po ako bigla. Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a great future. Alam niyo na yung verse na to eh. Pero alam niyo ba mga kapatid? Minsan nga, wala ka pang plano sa buhay mo. Si Lord may plano para sa iyo. Di ba? Minsan maraming tao, they just go through the motion. Ano plano mo? Kung anong mangyari bukas? Sige. Kung anong mangyari bukas? Pero si Lord hindi siya gano'n. Nagpaplano siya. At ang plano niya mabuti para sa iyo.
magtiwala ka naman sa Kanya, please. Huwag ka naman kumonsulta sa maling Diyos. Konsultahin mo ang tamang Diyos na may hawak sa buhay mo. Number 3, you must choose to trust God and obey Him. Kailangan mo magtiwala sa Diyos, ha? Para mangyari yung plano na to. Kasi yung mga plano na to, pag di ka nagtiwala at sumunod, walang mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Kailangan mo sumunod sa Kanya. Deuteronomy 30 verse 19, today I'm giving you the choice between life and death, between blessing or curses. I call on heaven and earth to witness the choice you make. Sabi niya, pinapipili ko kayo, sumpa o pangako o pagpapala. Pero grabe ang bait ni Lord. Ang buti niya, sabi niya, bigyan ko kayo ng hint. Piliin niyo ang buhay. Huwag yung sumpa. Piliin niyo. Please, please, piliin niyo yung buhay. Hindi kayo mapapahamak. And yet, kahit ganoon na po, Panginoon, pinipili pa rin po natin ang mali at hindi ang Panginoon. You know what? Sinasabi natin madalas na, trust God, pero pastor, ang hirap mag-trust God pag hindi mo nararamdaman si God. Have you ever felt that way? Hindi mo siya nararamdaman, Lord. Kung makikita ko lang si Lord, kung mararamdaman ko lang siya, siguro magtitiwala ako. Di ba may mga post sa Facebook, niyakapin mo ko, Lord. Baka pag niyakap ka nila, mapisa ka. Hindi ko nakikita si Lord, mga kapatid. Just because you can see God, it doesn't mean you don't believe God. Alam niyo, maraming mga hindi natin nakikita na naniniwala tayo. For example po, let me use this illustration. Habang tayo po ay nakaupo dyan ngayon, nagsasalita ko dito, sa kasalukuyan po, may mga invisible waves na dumadaan sa gitna ng katawan na tupuan mo ngayon. Anong tawag doon? Frequency. Frequency po ng radyo, TV, AM, FM. Tapos may dumadaan po dyan mga waves ng cellphone. Mga nagte-text po dyan, tagal ni Pastor, gutom na ako, Jollibee tayo kakain. Hindi tayo kakain. Bahala ka, di kita inilibre. May mga nagte-text dyan ngayon sa'yo. Kumusta? Anong ulam natin? Hindi mo nakikita yung frequency of waves na yan. Pero kapatid, naniniwala ka. Bakit? Nakarating sa cellphone mo eh. Sa kasalukuyan po, may wave po ngayon na dumataan sa atin, wave ng DCRH, saka Channel 7, saka kung ano man channel na cable. Pastor, how does it happen? First, you need a transmitter na magtatransmit ng wave or frequency. Pero para makuha mo yung frequency na yon, kailangan mong i-set, i-tune mo yung sarili mo sa tamang frequency. For example, yung radyo mo, sa kotse o kung saan man sa bahay, nakaset sa ibang frequency, hindi mo makukuha yung DCRH. In other words, hindi mo makukuha yung plano ni Lord at pangako niya pag ang buhay mo hindi nakaset sa obedience frequency ng ating Panginoon. Naiintindihan ba natin yung mga kapatid? Just because nandiyan yung promise ni Lord, hindi ibig sabihin nun, sa'yo na yon. Kailangan i-set mo sa tamang channel ng buhay mo para pagbukas ng pagpapala ni Lord, diretso sa buhay mo. Naiintindihan ba natin yun? Kailangan mo mag-trust kay Lord. Kasi pag hindi mo siya pinili, hindi ka pipiliin ng pagpapala. Right? Lahat ng pagpapala may address. Pag di naka-address sa'yo, hindi pupunta. Number 4, God will be with me every step of the way. God will be with me every step of the way. Hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Sasamahan ka niya. At kahit hindi mo siya nakikita, hindi mo siya nararamdaman, magtiwala ka lang, sasamahan ka niya. Nandyan lang siya. Ano nga ulit ang paraan para malaman ko na kasama mo si Lord? I-set mo ang buhay mo sa tamang frequency. The frequency of obedience. Ang obedience daw po ay long obedience in same direction. Ang ibig sabihin nun, mahabang pagsunod, isa lang ang direksyon. Ganun lang. Kay Lord lang. Kay Lord lang. Kahit minsan may problema, nahihirapan ka, kay Lord lang. Kay Lord lang. At pag kay Lord ka lang, mararating mo ang blessing ng ating Diyos. This is why ito yung pinangako ng Panginoon sa Hebrews 13:5-6. Let's read this verse. Keep your lives from the love of money. Sa Tagalog, huwag kang magmukhang sa labi. Huwag mo sasabihin sa kalabi yan. Huwag kang magmukhang pera. Ginagawa mo ng Diyos ang pera. Be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Alam niyo ba mga kapatid, the most quote promise by Jesus in the Bible is the word, I will never leave you. Hindi kita iiwanan.
Alam niyo po ba kung ano yung sabihin ng never sa dictionary? Never. Yan yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin ng hindi talaga. Hindi ka talaga iiwanan. In other words, it doesn't matter kung hindi mo siya nakikita. Ang mahalaga, hindi ka niya iniiwanan. Sinasamahan ka niya. Sinasamahan ka niya sa iyong kahinaan, kalakasan ng pananampalataya. Sinasamahan ka niya at patuloy ka niyang ginagabayan sa iyong buhay. Hindi pa ako tapos. Kasi tatapusin po natin ngayong umaga na to. Ang fearless, next week po, future fruit po tayo. Yung last Sunday of the month po ng October, itututok po natin sa topic about death. Totoo bang pwede kausapin ng mga patay? Bumabalik pa talaga yung mga patay. Pagka namatay ba ang tao, umiikot-ikot ba, namamasyal pa yung kaluluwa, pupunta SM, nag-shopping. Pwede pa natin gawin na sa Christian yung Halloween, yung trick or treat. Paano dapat paghandaan yung kamatayan? Pag-aaralan po natin yan. Bakit? Isang beses na po mangyari yan sa isang taon, so tutukan na po natin. Amen? Sino po dito handa pa rin makinig? Anyway, wala naman po kayong choice, di ba? 6 guarantees of God for my future. Para hindi ka kabahan. Ano yung garantiya ni Lord sa buhay mo para gawin kang safe, sealed, secure? Alam nyo, suggestion ko po sa inyo, notes po kayo dito, bakit? Pag inuwi mo to sa bahay mo, mababawasan ka ng takot. Number 1, anong garantiya ni Lord para sa aking kinabukasan? Number 1, God promises to guide you when you are confused. Isang bagay po ang totoo sa kinabukasan. Alam niyo kung ano totoo sa kinabukasan na hindi natin alam? Gagawa ka ng maraming desisyon sa buhay. Hindi mo natin alam kung anong dala ng bukas, pero isang bagay ang totoo. Gagawa ka ng mga maliliit at malalaking desisyon sa buhay. At kung minsan po, gagawin mo mga desisyon na ito sa isang mahirap na sitwasyon. Kaya sa panahon na ikaw ay nalilito, may pangako si Lord sa iyong kinabukasan. Gagabayan kita. Gagabayan kita. In other words, hindi mo haharapin ng mga desisyon na ito na nag-iisa. Sasamahan ka ng Diyos. Paano mo, Pastor? Pag sinunin mo ang iyong sarili sa tamang frequency. Ulit-ulit tayo doon. Yun ang ginawa po ni David. Basahin natin itong Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Minsan ganito tayo na. Alam ko matalino si Lord. Kaya alam po, madalas, ikaw ang mas matalino, ikaw na susunod. Alam mo matalino si Lord. Pero lumalabas, ikaw mas matalino. Bakit? You rely on what you think. And you know. So ano dapat gawin? Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Ayaw ni Lord na pumapalpak tayo sa maling desisyon. Nasasaktan si Lord pag nagkakamali ka sa maling desisyon. Gusto ni Lord, tama palagi ang desisyon mo. I mean, kung niligtas ka niya sa impyerno, niligtas ka niya sa kapahamakan, sa panloloko. Amen? Amen? So magpagabay po tayo. Ang tanong lang, anong higit na mas pinagkakatiwalaan ng iyong puso? Ang Diyos ba? O ibang mga bagay? Si Lord ba talaga? Number 2, ng pangako ng ating Panginoon. Una po, pangako ng pagkabay kasi gagawa ka ng mga desisyon sa iyong kinabukasan. Pangalawa, pinangako ng Diyos, tutulungan ka niya pag ikay matutukso. Kapatid, same pa rin sa number 1. Hindi natin alam yung future, pero isang bagay po ang alam ko sa future, hindi mawawala ang tukso. Hindi natin alam kung anong dala ng bukas, pero alam ko, isang bagay na alam ko sa bukas, nandun si Satanas, tutuksuhin niya ako. Mga kapatid, kahit mababaw ka sa pananampalataya, tutuksuhin ka. Eh, Pastor, magpapakalalim na lang ako. Lalo kang tutuksuhin. Kasi the moment nagpapakalalim ka kay Lord, ayaw ni Satan yun. Pero that's good. So akala mo ba natin pag nag-mature ka, hindi ka na matutukso? Hindi po. Dadami pa lalo yung tukso. Sino po dito, aminado ka, marami kang tukso sa buhay. Marami tayong tukso sa buhay. Say amen po. Ngayon nga lang, natutukso na ho kayo umalis, umuwi, matulog, mahidlig, mag-text. Hindi po mawawala ang tukso. Palagi po meron tukso. Pero mga kapatid, hindi po kasalanan ang matukso.
Gusto ko pong ituro sa inyo ngayong umaga na to, na mabawasan po tayo ng tinatawag po nating false shame. What do I mean when I say false shame? Kasi ganito, no? Minsan tayo mga Kristyano, nahihiya tayo pagka nakakaisip tayo na masama. Halimbawa, parang nagkasala ko sa Diyos, naisip ko yung ganito. Na pag-isipan kita, pastor, ng ganyan, hindi kaya nag-isip ka ng masama. Kung lalaki ka, may dumaang babae, humama ka doon, parang nagkasala yata ka doon. Mga kapatid, hindi po kasalanan yun. Okay lang po ba explain ko sa inyo? Is it okay, mga kapatid? Ganito po yung ibig sabihin niya. Attraction is not a sin, but action is. Yung ma-attract tayo, hindi po tukso yun. Alam niyo kung bakit? Hindi si Lord, hindi ikaw ang nagbigay ng idea na yan sa isip mo, si Satan yan. Kaya nga temptation yan eh. Halimbawa, yung tukso na lumayo kay Lord, hindi yan galing sa'yo. Kay Satan yan, suggestion yan. So hindi ka pa nagkakasala doon. Pero kapatid, yung action na gagawin mo, doon sa attention na nakuha mo, yun yung sin. For example, may asawa ka, may nakita kang babae, humanga ka doon, nagandahan ka, or gamitin natin yung word, sorry for this word sexy, nasexihan ka. Kasi may mata ka eh. Alam namang sexy, nasabi mo, ang taba. Hindi naman pwede yun, di ba? Amen po ba? Nakaka-relate po ba ako dito sa inyo? So humanga ka. Hindi kasalanan yun. Pero yung magnasa sa kanya, sabihin mo, gusto kong kunin yung number niya eh. I-search ko siya sa Facebook, kunin ko yung mga picture niya, i-download ko, magnasa ko sa kanya, at iwanan ko itong asawa ko nito para sa kanya. That's it. That's it. In other words, mga kapatid, huwag mong parusahan yung sarili mo bilang tao. Kasi tao ka, natutokso ka. Even yung thought na mag-quit, lumayo kay Lord. I believe in my heart, hindi yan galing sa'yo. Galing yan kay Satan. Yung gusto mo na ma-discourage, hindi yan galing sa'yo. Naniniwala po ako. Mahal mo si Lord, gusto mong maglingkod sa Kanya. Pero kapatid, si Satan kasi sinasamantala niya yung emotion mo at yung situation mo. Pero yung gagawin mo, matapos pang maisip yun yung kasalanan. Kumbaga, sabi ni Martin Luther, hindi mo maiiwasan na ikutan ka ng ibon sa ulo mo. Pero yung ikutan ka ng ibon sa ulo mo, may choice ko doon. Parang nasyak po yata kayo. Kasi mga kapatid, sa church, saka sa set, hindi tayo nagkapakatotoo eh. Ang kinukwento na po natin, blessing. Kaya po, pag wala kang blessing, wala kang testimony. Wala kang kinukwento. Kahit yung kahinaan mo, di mo kinukwento. Ang problema, yung kahinaan hindi kinukwento, lalong lumalakas at lalo kang nahuhulog sa kasalanan. You understand, mga kapatid? When you are tempted, talk about your temptation to your pastor, to your set leader. Why? Because if there's more confession about temptation, there would be less confession about sin. If there is more confession about temptation, there would be less confession about sin. Tatagalogin ko po, mga kapatid. Pag mas marami tayong kwentuhan which means confidential, patungkol sa ating kahinaan, mababawasan yung ating kwentuhan at kahihiyan patungkol sa ating mga kasalanan. Kasi hindi ka mahulog sa kasalanan. Why? Kasi ang kasalanan, ang sekreto ng lakas ng kasalanan ay nasa pagtatago. Ang puwersa ng kadiliman ng kasalanan ay lumalakas kapag sinisikreto mo to. Kaya hindi mo masamang sabihin mo sa asawa mo, meron akong kahinaan. Ito yung naisip ko, hindi mo masama yun. Matutulungan ka niya. One time, may kumausap sa akin, Pastor, nahulog po ako sa problema. May problema po ako sa pera. Sa utang. Sabi ko, humahanga ako sa kapatid ko kwento siya. Sabi ko, ang dindi na ito. Grabe. Sabi ko, naniniwala po ako, malalagpasan niyo po yan. Nalagpasan niya. Alam mo kung bakit niya kinento sa akin? Confidential po, sabi ng pastor, because I want to get out from this curse. Ayoko pong mag-ulit-ulit ako dito. Ayoko maghukay ng libingan na hindi ako makakabangon.
Ang lakas ng kasalanan ay nasa pagkukubli. Sa mga cell group natin, sa church po natin, as long as it is trusted person or people, you can talk to us. Not just on your blessing or breakthrough, but even on your struggle. Kasi isang bagay po ang totoo, sa kinabukasan, hindi mawawala ang tukso. May tukso pa rin. At nakasalalay mo dito, kung babagsak ka o magtatagumpay ka, depende po kung paano mo ito hinaharap. Let me give you a verse. 1 Corinthians 10:13 says, pakibasa, remember that the temptation that come into your life are no different from what others experience. Now, tingin po muna kayo dito. Si Satanas, palagi nang ipapaisip sa iyo, ikaw lang ang nakakaranas ng tukso na yan. Kaya masama kang tao. Kaya huwag mong i-open yan, nakakahiya yan. Huwag mong sasabihin yan, yung sexual temptation na yan, yung arousal na yan, huwag mong sasabihin yan, ha? Nakakahiya ka. No, 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 no! Kahit yung mga matitindi sa pananampalataya, bumagsak sa tukso ng pinagdadaanan natin ngayon. Amen? Amen? Pero sabi ng Panginoon, God is faithful. Everybody say, God is faithful. Sa panahon na mahina ka, matapat ang Diyos, mabuti siya, hindi ka na bibitawan. This is our assurance in the future na hindi ka babagsak basta nakatune in ka kay Lord. Amen? Amen? Sabi niya, He will keep the temptation from becoming so strong. In other words, pag nagtiwala ka na sa Diyos, kukontrolin niya yung tukso para hindi ka mabagsakin ng tukso na to. Now, tingin po kayo dito sa harapan, mga kapatid. Pag meron po kumakausap sa akin ng ganito, Pastor, ang tindi ng tukso, nahulog po ko sa tukso. Sa totoo lang po, sorry ha, hindi po ko naniniwala na matindi ang tukso. Gusto lang talaga natin ang tukso. Kaya ka nahulog sa tukso. Amen? Halimbawa po, yung katamaran, tukso din po yan eh. Hindi ko po kaya, Pastor. Gusto mo eh. Pag ginusto mong hindi mo gugustuhin. Marami nagsasabi, Pastor, ang hirap sumunod kay Lord, nagagawa ko pa rin yung mali. Ayun na nga po yung verse. Pag nag-tune in ka kay Lord, pahihinain niya yung tukso. Amen? May illustration ako dito. Huwag kang papasok sa bar, sa club, may sumasayaw sa harapan mo, tapos pipiray ka, Panginoon, tanggalin mo tukso na to. Amen? Huwag po. Bakit? Una, nasa maling lugar ka. Pangalawa, di dapat ganun ang panalangin mo. Dapat ang panalangin mo ganito. Nasaan yung daanan dito palabas? Right. And that's my next point. Because sabi dito, that you can stand up against them. When you are tempted, He will show you a way out. Kapatid, bawat lugar may pasukan. Pero meron din pong daanan palabas. Just in case meron ka matinding tukso ngayon na kinakaharap, tandaan mo lang ito kapatid, may papalabas yan. Makakalabas ka dyan. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Palakpakan po natin si Lord sa ating mga yan. 2 Thessalonians 3:3. The Lord is faithful. Sige ko, pakibasa mo natin. He will give you strength. Here's a very important fact about temptation. Before Satan can tempt you, he will first pass to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bago makadaan ang tukso sa buhay mo, hihingi muna si Satanas ng pahintulot sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Come on, now sabihin mo sa akin, di mo kaya yan. Triple help yan, triple protection yan. Amen? Kaya tayo minsan nahulog sa tukso, hindi na tayo nakatune in kay Lord. Uulit-ulitin ko yan. Pag nakatune in ka kay Lord, hindi mo maririnig yung kalaswaan ng isang istasyon kung ikaw ay nakatune in sa 702 DZS. Amen? Hindi mo maririnig yung pag-aawa, yung pananakot sa kabilang istasyon kung nakatune in ka sa isang istasyon na gusto mo lang marinig. At hindi ka matatakot sa pagharap ng araw ng bukas. Pangatlong pangako ng Panginoon sa iyong kinabukasan. God promised to support you in trouble. Sino po dito may problema? Sino po dito walang problema, may matinding problema?
Wala pa rin. Sino po dito nagmamaang-maangan na walang problema pero marami siyang problema? Taas kamay. Hallelujah. Isang garantiya ni Pastor Albert kung anong dala ng araw ng bukas, may tukso, may problema. And by the way, ang tukso galing sa'yo. Ang problema galing sa labas. Kung paano mo kinakaharap o hinahawakan yung tukso, matutukso ka doon o hindi matutukso. Pero yung problema, nasa labas yun. Pero kapatid, may pangako si Lord dito. Isaiah 43, verse 2 to 3. Come on. Lahat nga po ng mga magagandang babae, pakibasa. Ready go. Magaganda lang ha. Ready go. Hallelujah. Pakilakas naman po. Ready go. And great trouble. When you go through rivers of difficulty. When you walk through the fire of oppression. For I am the Lord your. Tingin po tayo dito sa verse 2. Hindi po sinabi ni Lord na hindi ka mababasa. Pero sinabi ni Lord, hindi ka malulunod. Hindi sinabi ni Lord na hindi ka maiinitan ng problema, pero sinabi ni Lord, hindi ka masusunod. Huwag po natin i-confuse po yun. In other words, hindi sinabi ni Lord na hindi ka dadaan sa problema. Ang sinabi ng Panginoon, dadaanan mo yan, pero lahat yan, malalagpasan mo yan. Yan yung pangako ko sa iyo. In other words, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, dadaanan mo lang yan. Hindi mo dapat tambayan yan. Malalagpasan mo yan. Kasi kasama mo ang Diyos, sasamahan ka niya. May problema din ba mga pastor? Madami po. Gusto niyo po exchange din po tayo ng problema. Pero alam ko, malalagpasan ko yan. Malalagpasan namin yan. Ano po ang dapat gawin pag may problema? Una po, ayusin mo yung kaya mong gawin. Pangalawa, itulog mo yung hindi mo kayang gawin pagkatiwala mo kay Lord. Tulog, huwag mo hayaan na mapuyat ka sa problema. Huwag hayaan mapuyat ka. Magdadagdag ka ng bagong problema. At huwag kang gagawa ng mali na magpuproduce ng bagong problema. Ipagkatiwala mo kay Lord by tuning in. Paulit-ulit. Philippians 4:13. Ganda po na translation na to. I have the strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through Him who uses inner strength into me. Sabihin mo nga sa katabi mo, I am ready for everything. Para namang hindi. Ready for everything. Lakasan nyo naman. I am ready for everything. Right? Alam mo po, ngayon pa lang po yung problema, natakot na sa inyo. Hindi mo pa lang pwedeng takutin ito. Ready pa na ito eh. Kasi kasama niya ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Pastor, totoo ba may lakas si Lord na binibigay? Kasi Pastor, I don't feel strong right now. I feel so weak. Talagang pa, Pastor, may strength si Lord na binibigay. You know what? The strength that you need will come when you need it. The strength that you need will come when you need it. Ang lakas na pangako ni Lord darating pag nandun ka na sa mismong pinagdadaanan mo. You see, may pinagdaanan ka na nagpasan mo. Bakit? May lakas ni Lord na binigay. Number 5 na pangako ng Panginoon sa kinabukasan. God promises to reward your service. Number 4 pala. God promises to repay those who hurt me. Sino po dito naloko ka? Niloko ka, na-scam, na-budol. Hindi ho kasama dito yung Shopee at Lazada. Hindi budol yun. Ikaw pumili nun, ha? Sino po dito niloko ka? Pinagtaksilan ka, ginawa ka ng masama, sinismisan ka, siniraan ka, kapatid. Kasama to sa pangako ni Lord sa iyong kinabukasan. Huwag kang gaganti, ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Romans 12 verse 19 says, never avenge yourselves, leave them to God, for He has said that He will repay those who deserve it. Kapatid, sinasabi ng Diyos dito, huwag mong aksayahin yung lakas mo sa paghihiganti ng lahat. Gamitin mo yung lakas ko sa pag-tune in sa frequency. Ako bahala sa iyo. Kung minsan po, you would think na, bahala na yan, Pastor, nakalimutan ko na po yan. Let me tell you this. Ready? Hindi nakakalimutan ng Diyos lahat ng maling ginawa sa inyo. Sa atin. Tandaan niya. Because God is a God of justice. He will not tolerate evil. He will not tolerate deception. He will not tolerate scam. Maaaring nakalimutan mo na yun, pero hindi nakalimutan ng Diyos.
Amen. Siguro dito, hindi ko hihingi na pumalakpak kayo. Bahala ng Diyos. Amen? Pero isang bagay po, pakiusap ko sa inyo, huwag naman tayo gumagawa ng mali. Bakit? Hindi ka rin makakalimutan nito. Amen ba? Oh, number 5, promises. God promised to reward your service and generosity. Kung minsan po dahil sa hirap ng buhay, ayaw na natin gumawa ng tama at pagpakatama. You know what? I'm so excited sa araw ng bukas. Kasi alam ko, hindi lang ako tutulungan ng Diyos sa mga problema at tukso ko. May gantimpala akong nag-aantay sa Diyos sa paggawa ng tama. Huwag kang mapagod sa paggawa ng tama, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagbibigay, pagkakaloob, pagsuporta sa kanyang gawain, sa pag-akay ng mga tao patungo sa ating Panginoon, sa pagpapakabuti, sa paggawa ng mabuti. Huwag kang mapagod. Alam niyo po mga kapatid, ang isang taong selfish, kailanman hindi magiging mabuti. Hindi ka makakagawa ng mabuti pag selfish ka. Pero pag selfish ka, magkakaroon ka ng maraming good works or good deeds sa buhay. At bakit mahalaga ito, Pastor? Kasi pagdating mo sa langit, you will serve God. So what we are doing right now is just a dress rehearsal of what we are doing, or what we will do in heaven. You will continue to serve the Lord. Kaya hindi mo dapat na ganito mindset mo, Pastor, pag naayos na lang po lahat, magsiserve ako kay Lord. Paano pag kinuha ka na ni Lord? Right? Kailan ka magsiserve? Pastor, pag maayos na lang po yun, hindi maayos. Ito pinag-usapan natin. One thing na true sa future, hindi magiging maayos. Nagiging maayos lang kasi hawak ni Lord ang buhay natin. Hindi po magiging maayos. Kami po ba nagsiserve kay Lord dahil maayos? Hindi po. Alam niyo po mga kapatid, kaya ako nakaupo dito ngayon, masakit po likod ko. Hindi po maayos yung nararamdaman ko. Pero hindi ibig sabihin na pag di ka maayos, di ka naman si-serve. Amen? Don't get tired of doing good. Kapatid, pareho lang pong mahirap yung paggawa ng mabuti at hindi paggawa ng mabuti. Doon ka na sa paggawa ng mabuti. Pareho lang pong mahirap yan. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. At hindi ka makakalimutan ng Diyos. Dahil po dyan, gusto ko pong patayuin lahat ng mga cell leaders at volunteers dito sa church. Come on, every cell leaders, pwede po ba, please stand up po. Lahat ng mga naglilinis po dito sa church, Ate Tess. Si Ate Tess po, siya po yung naglilinis ng church po natin. Every Tuesday, every Sabado po. Ayan, andito ba si Ana? Ayan, sila Giselle. Mga cell leaders po natin na naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, mga cell leaders, hawa si Lord sa inyo, hindi lang ako. At alam niyo ako, minsan pinaabot po kami sa inyo, minsan nga po, walang naabot. Pero tandaan niyo po, pag si Lord nag-abot sa inyo, magugulat kayo sa pagpapala ng ating Panginoon. Right? Kasi ultimately, si Lord ang matinding mag-bless sa buhay natin. Huwag, hindi pa po kayo umupo. Ba't kayo umupo? Wala po ko sinasabi. Bawal po umupo. Buong service po, nakatayo po kayo. Kasi nga, nagsiserve kayo, di ba? Hindi po, may sasabihin kasi ako sa inyo. Hebrews 6 verse 10. Pakibasa natin po. God is not unfair. He will not forget how hard you have worked for Him. And how you have shown your love for Him by helping His people as you continue to do. Kapatid, hindi unfair si Lord. Kung minsan yung mga dinadalaw nyo, di kayo pinapansin, di kayo nire-replyan, iniiwanan kayo, minsan pinapaya, there was a moment, pinagsarahan kami ng pinto. May gusto kami ipitahan. Hindi unfair si Lord. Hindi niya makakalimutan lahat ng paglilingkod mo para sa Diyos. Grabe po mga kapatid. At sa atin po lahat na nandito, bago sila umupo, may paalala po si Lord sa inyo. Luke 16 verse 9. Use your worldly resources to help others. To make friends for eternity. In this way, your generosity stores up a reward for you in heaven. May langit na nag-aantay po sa atin. I mean, kung ang buhay na ito ay kamatayan lang po ang dulo, malulungkot po ako eh. Pero hindi, ang dulo po ng buhay na ito ay langit. At hindi lang po langit,
hikantimpalang nag-aabang ang Diyos para sa atin. You know what? Satan will always remind you, you are not worthy. You are tired, so rest. But you know what? Si Satan yun, huwag kang maniwala doon. Pagkatiwalaan mo ang ating Diyos, hindi mawawalan ng kabuluhan ng paglilingkod mo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Let's all, pwede na po kayo makaupo. Panghuli po. Panghuli po. Kaya po kayo nagantay kanina sa baba. Kasi ito po yung pinag-aralan namin. Sabi ni Pastor Isaac, pinag-antay mo sila sa baba. Sabi ko sa kanila, ayan mo sila mag-antay. Mas maganda minsan mag-antay, hindi sa Meralco, kundi para kayo. And you know what? Yung pag-aantay mo sa baba, nagpapakita, mahal ka talaga si Lord. Grabe. At gusto nyo talaga pumunta dito. Hindi naman po kayo naiinip na. Ibig sabihin na naiinip na po kayo. Pang-anim, God promises to keep me safe until heaven. Although this is the last, but I want you to focus your concentrations dito po sa harap, please. You know what? All my life, I thought na para maligtas ako hanggang sa dulo, kailangan ko magpakabuti, magpakabait, at kailangan kong disiplinahin ang sarili ko sa Diyos. Wrong. Ang kaligtasan mo sa dulo, hindi nakasalalay sa iyo, hindi sa ating Panginoon. Titiyakin ng Diyos na sa iyong kahinaan, kamalian, kapalpakan, hindi ka mawawala sa Kanya kung totoo mo siyang tinanggap sa iyong buhay bilang sariling Panginoon na kapagligtas. Marami pong mga nagtatanong, nasaan na po pastor si ganito? Nasaan na po si ganyan? Nasaan na po si ganito? Hindi ko po alam paano ko po sasagutin kung nasaan po si ganito sa Kanya, nasaan si ganito. Pero sa bagay lang po gusto ko pong isagot sa inyo. Kung totoo silang tumanggap kay Lord, ibabalik sila nila. Pero kung hindi sila talaga totoong tumanggap sa ating Panginoon, wala mo tayong maasahan na babalik kay Lord. Minsan po, mali si Pastor ako pumunta ng Pangasinan, pinasyal ko po yung mga bata kasi puros bahay lang sila, nabuburo na sila sa bahay. Nahanap nila yung mama nila. Sabi ko, anak, sige, mag-bike tayo sa labas. Binuhat ko si Jihaya. Tumawid kami doon sa lugar na pinupuntahan namin. May tricycle, may coaching dadaan. Sabi ni Jihaya sa akin, pag gusto kong bumaba. Pero alam ko, mababangga siya. Nasasagasaan siya. Tapos sabi ko kay Jihaya, kay Jedro, hindi ko kayo bibitawan. Kahit gusto niyong bumitaw. Kasi mapapahamak kayo. Minsan gusto mo nang bumitaw kay Lord. Ayaw mo na. Pero sabi ni Lord, hindi kita bibitawan, anak, kasi mahal kita. John chapter 10 verse 28 says, no one can snatch you from my hand. Kahit kalimutan mo siya, kahit iwanan mo siya, pag totoo kang anak ng Diyos, hindi ka bibitawan ng ating Diyos. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. And this is the reason bakit ayaw mo na bumabalik-balik ka pa rin kay Lord. Hindi dahil gusto mo, kundi si Lord ang nagtutulak pabalik sa'yo. Amen. Alam mo ang sarili mo. Kung ang kaligtasan ito'y tungkol lang sa galing mo at sa kakayahan mong bumalik, hindi ka makakabalik. Don't you ever say, Pastor, dahil po yan pinaisip ako, nakabalik ako kay Lord. No. Hindi ito tungkol sa'yo. Tungkol ito kay Lord. At kung hindi dahil kay Lord, hindi ka makakabalik sa Kanya. Amen? Baka nasa labas ka na, baka kung ano nang pinagagawa mo. Alam ni Lord, ikakapahamak mo, kaya binabalik ka niya. Kasi totoo ka niya na. Last verse po mga kapatid. 2 more verses. If you are faithless, He will remain faithful. Have you ever thought this? Ayaw ko na. Pastor, sorry po. Ayaw ko na po talaga. Hihinto muna ako. May dahilan ako. May pandemic, mahirap ang buhay. Pero sabi ni Lord, anak, okay lang yan kung ayaw mo na. Basta mahalaga anak, ako gusto ko. Gusto pa rin kita. You know what? Our relationship with the Lord is covenantal. It does not depend on your performance. It does not depend on how much you can give to the Lord, how much
you give your time to the Lord, it is based on His faithfulness. Kapatid, subukan mong lumayo kay Lord ngayon. Kung totoo kang anak ng Diyos, makikita mo yung sarili mo bumabalik sa Kanya. Kasi ibabalik ka ng ating Panginoon. Last verse. Be confident of this, that He who began a good work in you will carry it to completion. I know, sinasabi mo, Pastor, Imana Christian, bakit ako ganito mag-isip? Bakit ganito ako magsalita? Bakit ganito ako gumawa? Bakit hindi ako faithful? Bakit hindi ako nag-reserve sa Kanya? I know, sometimes we think on those things. Pero kapatid, tandaan mo, tatapusin ng Diyos yung sinimulan niya sa buhay. Hindi si Pastor Albert, hindi yung turo ni Pastor Albert, hindi yung turo ng mga cell leader, hindi yung Zion Christian Fellowship Baliwag ang magliligtas sa iyo sa dulo, kundi yung kamay ng ating Panginoon. At makatitiyak ka, hindi ka mawawala sa pananampalataya dahil sa pangako ng ating Diyos. Sabi ni Corrie ten Boom, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag kang matakot ipagkatiwala ang walang katiyakan kinabukasan sa isang Diyos na may katiyakan. Let's pray. Lumuko po tayo. At habang nakayuko po tayo, I encourage you to please raise your hand, right now. Kung hindi po ninyo mamasamain, pakitaas po yung kamay nyo. Panginoon, we thank you for your promise about our future. We thank you, Lord. Hindi man namin alam kung anong dala ng araw ng bukas, but thank you for your promise that you will guide us when we are confused. Thank you for your promise that you will help us when we are tempted. And thank you for your promise that you will support us when we are in trouble. And thank you for your promise, Lord, that you will repay those who hurt us, oh God. Thank you for your promise to reward our service and generosity. And thank you for your promise to keep us safe until we go to heaven. Panginoon, sa umagang ito, wala po kaming ibang pinananaligan kundi mga pangako nila para sa aming kinabukasan na walang katiyakan. We are entrusting our life to you. Come on, if you love God, if you trust God,